Pakitago na lamang ako sa pangalang Bernard, 24 years old, mula dito sa Makati City. Medyo maselan po ang storyang ibabahagi ko sa inyong programa, kaya naman sobrang laking tulong kung mabibigyan ninyo ng gabay at patnubay ang mga batang nakikinig at nanonood. Hindi naman sa pagmamayabang, ang bansag po sa akin ng mga kaibigan ko ay si Tisoy. Medyo may kakisigan kasi ako, kaya naman masasabi ko rin na puhunan ko talaga ang aking magandang itsura. To be honest, aaminin ko sa inyo, ngayon pa lang, isa po akong callboy o yung bayarang lalaki. Sa pamamagitan ng trabaho kong ito ay nagagawa kong makaraos sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Lumaki akong ulila, Kuya Poy. Ito'y kahit na may kamag-anak na kumukup-kup sa akin. Pero sa kabila niyan, pakiramdam ko ay naging abala sila at hindi ako naging pansinin dahil upang pasukin ko ang pagiging bayarang lalaki sa edad na 16 anyos ay alam niyo na, napabayaan ho ako. Bago ko pasukin ang trabahong yan, Kuya Poy, ay naging barker muna ako sa mga pumapasadang jeepney. Nasubukan ko rin na pasukin ang pagiging construction worker sa hirap ng buhay at sa kawalan ng sapat na edukasyon. Pero imbes na maging proud ay aminado ako sa sarili ko na kailanman ay hindi ko na ito lilingunin pa. Sa mga nabanggit kong pinasok kong trabaho ay may nakilala akong mga kaibigan na nanghikayat sa akin na magtrabaho nga sa salon hanggang sa makarating na rin ako para mag-apply sa bar. Sa bar nga na pinasukan ko nagsimula ang pagiging opisyal na callboy ko. Sa trabahong yon, Kuya Poy, ay marami akong nakilalang iba't ibang klase ng tao. Pakiramdam ko nga tapunan ng pera ang lugar na yun eh. Kahit na hindi ko masikmura, ang pambabastos ay nagagawa ko na lamang nalunukin ang trabahong pinasok kong yun. Sa pagkakaalam ko kasi wala naman siguro akong karapatan pa para magreklamo, given na wala rin naman akong pinag-aralan at matinong mapagkakakitaan. Nakakahiyaman pero unti-unti ko na ring minahal ang pagiging isang lalaking bayaran. Inabot ng ilang taon bago ko tuluyang mapagtanto ang pinasok kong mundo. Nangyari yan nang minsan makarinig ako ng sermon ni Father sa pinagsimbahan ko noon. Pakiramdam ko nang marinig ko ang homilya ni Padre ay para bang tumagos sa akin ang mga pangaral niya. Kuya Poy, sa totoo lang, hindi ko naman talaga intensyong pumasok sa simbahan ng araw na yon. Natsyempuhan lang na meron ngang kinaganap na banal na misa malapit sa lugar kung nasaan ako. Kaya sinamantala ko na rin ang pagkakataon kahit na sobrang bigat o dahil nga sobrang bigat na rin ang daladala ko. Marami akong napagtanto matapos nga ang araw na yon. At isa sa mga hinding-hindi ko malilimutan ay ang aral na kahit pa nga gaano katindi ang nagawa nating kasalanan sa Kanya, ay huwag tayong mag-alinlangang lumapit muli. Pagkat kailanman ay hindi niya tayo tatalikuran at tatanggihan, bagkus ay buong pagmamahal pa tayong tatanggapin at bibigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay ng Panginoon. Kuya Poy, naging pundasyon ko ang mensaheng yun. At dahil nga sa kabutihan at biyaya ng Diyos, ay nag-aaral na ako sa ngayon. Yan ay after kong may maitabing ipon sa dati kong trabaho. And to be honest, after nga ng realization kong nangyari, ay hindi na ako nagmintis pa na dumalo sa kada linggo para magsimba. Alam kong sobrang bigat ng nagawa kong mga kasalanan, kaya nga patuloy pa rin ang paghingi ko ng kapatawaran at pagpipilit na magbagong buhay mula sa dati kong nakagawian, Kuya Poy. Maraming salamat sa pagkakataong mabasa ang kwento ng pagbabago sa aking buhay. Sana ay may aral kayong nakuha
sa ipinadala kong storya. Lubos na nagpapasalamat at patuloy na nagpabago. Bernard. Especially for you. At yan na nga ang kwento na ibinahagi sa atin ng ating kapatid na si Bernard para sa ating Dear Kuya Poy. Kung saan ay kita nyo naman, kahit nga nahulog siya doon sa, ito yung tinatawag natin na nilamon ng sistema. Itong si Bernard dahil wala namang magulang na mag-aaruga sa kanya, napabayaan din ng kanyang mga kamag-anak, walang guidance. Ayan, pero alam niya na mali na ang kanyang ginagawa. Yan nga po ay dahil sa pamagitan niya, sa pamagitan ng pagkakonsensya. 'Di ba? Kaya huminsan talo pa talaga ng mga taong hindi nakapag-aral pero meron pa rin konsensya, silang mga tao na mataas nga ang pinag-aralan pero mga wala namang kaluluwa. O sa mga pinaggagawang kalokohan sa buhay. Hindi ba? Nakakatawa na isipin na ganoon. At meron sa mga katulad ni Bernard na kagustuhan na magbago. Kaya naman congratulations at natutuwa naman ako at magtuloy-tuloy nawa sana. Ang pagbabago sa buhay mo, Bernard. Ayan, change your thoughts. Change your ways. Ayan, dahil nga sa alam mong mali ito, ganyan naman ho tayo, di ba, ng mga tao. Kapag ka mali, sa tingin natin, ang mga ginagawa natin, kailangan mag-umpisa sa isip, kailangan mag-umpisa sa loob muna natin at susunod ang katawan natin na kapag ka gumagawa na tayo ng tama, mas maganda rin yung mga pabalik na sa atin. Wag na natin masyadong lingunin. Lalo na kapag ka willing ka na talagang talikuran yung masama at yung madilim na kahapon na pinagdaanan mo sa buhay. Kasi kung mabubuhay na lamang ho tayo, no, na tayo ay puro na lang sinisisi natin kasi wala akong magulang na gumabay sa akin, wala yung mga kamag-anak ko, hindi ako napayuhan, yung mga kaibigan ko, iniwanan ako, dito ko hinila, ganito na lang talaga ako. Yung pagtanggap sa ganung klase ng kapalaran, wala na ho talagang mapupuntahan. Hinusgahan mo na yung sarili mo. Pero kung tayo ay lalaban ng patas at merong paniniwala na magiging maayos at malinis. Yan, malinis ang ating pamumuhay, yun hong choices na ginagawa natin. Yan po ang mahalaga.